ang spiritual gift are acquired by only the saved. Ang spiritual gift para lang din sa mga luwas, sa mga Kristohanon lang. While talents are acquired by saved and unsaved. Ang talents, ma-acquire siya both sa mga Christians o mga dili Christians. Pero ang spiritual gift para lang nasa mga anak sa Ginoo. Itong na Holy Spirit. Impossible man kaayo nga na spiritual gift ang dili Christian kay wala man silang Holy Spirit. Ang source sa spiritual gift. So, let me introduce to you ang mga spiritual gift. Tanaw na to kung naabay mo ang ani, na-discover na ba nimo yung mga spiritual gift. No, na teaching, na administration, kanang maayo siya mo manage sa church, no? Church management, administration, faith, kanang bisan og ang sitwasyon kay hopeless na kaayo, pero naay mga tao nga grabe sila faith, no? Naagay sila dako nga pagtuo sa Ginoo, sa ability sa Ginoo. Apo yung mga tao nga nilang spiritual gift kay leadership. Na akong na-mention kayo na like John Maxwell. Sunod na apoy gift of prophecy kanang sa apostolic age ni siya nga so diyan sila sa Ginoo nga muning mahitabo and then mga pila ka months or years mahitabo. Gift of prophecy. Discernment. So maka-feel ka ba na something wrong ani nga tao, na something kanang unnatural ani nga tao spiritually, no, na discernment. Gift of giving, no, kaning pagmanghintagon dili lang ni sa kwarta kundi sa imong time, sa imong mga resources. Gift ni siya. Then healing, na yung mga sa mga apostles na sila gift of healing. Nga diha dayon maayo ang mga piang, mga bakul, mga buta. Gift of service, kanang kasagaran ani ng mga kanang naa sa mga building committee o mga kitchen, no, na sila gift of service. Tongues, speaking in tongues, na masulti o mga unknown languages. Exhortation, kanang mga maayo manulti nga makapa-encourage, makapa-comfort sa mga naminaw. Na sila gift of nga, and apostleship, gift of apostleship sa mga apostles. So kani siya wala yung mga according sa uban yung mga nag-study sa Bible na lahi-lahi numbers about spiritual gift. Ay uban na 20 ka buong spiritual gift, na uban 16, so lahi-lahi. Pero mo yung mga main akong gibutan lang diri sa mga known good, mga familiar ng mga spiritual gift. Kaning kung gusto ka makabalo, kung wala ka kabalo sa imong spiritual gift, pwede ka kung na kay book ni John Maxwell sa iyang libro rin doon test dito nga pwede makatamang pag-assess sa imong kung sa yun ang imong spiritual gift. Or naapot tayo ma-search sa Google, i-type lang ninyo spiritual gift test. Spiritual gift test. Inyo nang i-type kung gusto mo makabalo kung sa inyo ang gift yun. Or naapoy practical way. Practical way para makabalo mo kung sa yun inyo ang gift. Ang practical way mo na magpagamit mo sa tanan activity sa church, tanan mulaton. Then kung asa ka mas mag-function, asa ka mas effective, mo na yung spiritual gift. No practical way of knowing kung sa yun imong spiritual gift. Sa ako, nag-test ko sa una, duha gid akong dominant pastoral of teaching. Kitang tanan atay mga spiritual gift, ang uban daghan, napoy uban duha o napoy isa. Kun abi dominant nimo nga spiritual gift. Sa ako kay teaching, ako ang pinaka-dominant nga spiritual gift. Kaduha na ako nag-test ani. And naay mga kanang controversial ani na mga gift, kani gift of prophecy, healing and tongues. Prophecy, healing and tongues. Kani siya mga gift. Naay mga ginatawag nato og cessationist. Cessationist ang ilang doctrine nga kanina mga gift nag-cease to exist, kanang wala na siya ba? During nahitabo na siya during the apostolic age. Kanang gift of prophecy kay
wala ang ilang belief, wala na may kailangan pa i-prophesy kay natanan na sulat naman sa Bible. Complete naman na ang Bible. Natanan na gusto isulti sa Ginoo, nasulat na sa Bible. No, nahitabo lang ni during katong time nga wala pa jud na complete ang Bible. Gift of tongues. Nay mga hard cessationist, ako yung mga soft cessationist. Kung ako yung mukatan ako ang stand karon kay soft cessationist ko. Kay naay boy kanang dili ko mo tuo nga naapay mga public speaking in tongues. Pero na yung mga instances, according na po sa testimony sa atong mga IMB missionary, no, mga Southern Baptist na sila ng mga dagko, mga American, naa sila yung mga experiences, nga naa sila speaking in tongues, private lang. Sila lang o sa Ginoo. Ako, wala ko kabalo kung sa kung tinuod ka nilang isulti, pero daghan sila nagsulti nga during silang missionary journey, naka-experience sila speaking in tongues, pero sila lang, wala lain nakakita, sila lang sa Ginoo. So, sa kanikod, nagtukod niya, dili po nato malilitahan sa pwede buhaton sa Ginoo. No? Muna, soft cessationist ko, ako din ako mutuwa ng like katong na-issue ng Pastor Juan ba, andoy niya, sila tanan ng speaking in tongues. Kana dili siya biblical, kay according sa Corinthians, 2 or 3 lang ang involved ana. And then gift of healing. Ang kaning gift of healing na-associate siya sa gift of apostleship. Ang mga apostles lang na ikakayanan ato and some other mga apostles nga nadugang kato si Paul. Nga na sila gift of kanang healing ba. Labi na to sila Peter katong mga original gift ng mga apostles na diha-diha dayon. Maayo dayon. So sa para sa nag-exist na siya. Nga nang parehas sa mga apostles ba nga, sampol, buta ka, i-pray ka nila, maayo dayon ka. Pero dili pasabot niya, wala na yung ability ang God nga mo ayo. Naagyan mo siya ability nga mo ayo. Pero kato, gigamit lang to edify the church ba? Para ma-found ang katong universal church. No? Palipunon ang universal church. I-allow to sa Ginoo. Pero mayroon sila na pag naimaayo karon dayon. Matuod yung Ginoo. Wala na karon kay human na gi-prove sa Ginoo sa time sa mga apostles kung wala ka nito ato. How much more muto ko karon nga dili naman na wala na kailangan pa i-prove si God kay na-prove na niya dati. No, balik-balik na lang na ba. So, kung gusto mo makabalo, pwede mo mag-take ng mga kato akong i-suggest, no? Ang pinakadali katong sa Google lang ta, spiritual gift test. So atong tan-awon karon na mga facts about spiritual gift. Number 1, every Christian has at least one gift. Walay Kristohang nga walay gift. Kaya akong utrohon na atay Holy Spirit sa atong kita mga Christian na Holy Spirit, and He is the source of spiritual gift. So naadyo kay at least one gift according sa 1 Corinthians 7 verse 7. Number 2, no one receives all the gifts. Sample, a gift of leadership. Kaning gift of leadership wala sa gihatag sa tanang tao. Naagay tao nga walay gift of leadership. Ang gift nila service or giving, pero walay gift nga gihatag sa tanang tao. Number 3, no single gift is given to all. Ay, nabalik. No one receives all the gifts. Walay tao nga naasayatan ang gift. Walay tao nga nasayatan ang gift. And moto number 3, no single gift is given to all. Nalatay reference ng mga verses diri. Number 4, you can choose a spiritual gift. Ako gusto ko kanang kuan lang ako kanang ako'y gift of leadership. Kay gusto na ko mag-lead sa mga tao. Dili mo siya pwede pilion. Ang Holy Spirit siya ang mupili para sa imo. Siya ang mag-determine kung sa imong spiritual gift. Dili ka pwede makapili. Lord, gusto ko kanang speaking in tongues kay I feel more like I am a spiritual person. And number 5, the Holy Spirit decides what gifts I receive. Siya yun ang mag-decide.
According sa 1 Corinthians 12:11, siya lang yun ang pwede magpili kung sa imong gift. Okay, so nasabda nato na muna itong second point. And number 3, third point na to, both spiritual gifts and talents come from God. No? Naay duha ka differences and muna ilahang kaparehas. Kaning spiritual gift and talents, gikan ni tanan sa Ginoo. Walay ato ani. Kaning nga mga duha ka blessings gi-impart rin sa ato. So wala gyud tay angay sa panghambog, ang tanan grasya lang din sa Ginoo. Kay siya man ato ang creator, and through God na-receive nato ang tanan nga naa sa ato. Itong basahan ang sa Nehemiah. Kung sa giingon ni Nehemiah, you alone are the Lord. You have made the heavens, the heaven of heavens with all their hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to all of them, and the heavenly host bows down before you. Si Nehemiah, iyang i-acknowledge ba nga ang tanan sa heaven, sa earth, bisan sa dagat, ang tanan nga naaani gikan sa Ginoo. Iyang i-acknowledge si God as the creator of all things. Ang scripture mismo nagsulti nga siya ang tinubdan ang tinubdan sa tanan nga butang nga naa sa atoa. No, ginaparemind ta ba? Everything that we have is from God. Amen ba? Amen. Wala gyud ato ani. Wala tay ikapanghambog, wala tay pwede maangkon sa tong kagalingon. Ang tanan grasya lang gyud sa Ginoo. Muna nga angayan ginato siya nga i-honor, i-exalt si God kay siya man ang tag-iya sa tanan. Wala tay di ta dapat magsalig sa ato ang abilidad, sa atong kaalam, sa ato ang kwarta, sa ato ang mga resources. Ang tanan iya na sa Ginoo. In Romans 6 verse 8, giingon diri, we have different gifts according to the grace given to each of us. No, grasya ra gyud sa Ginoo. Ang yada sa to, grasya ra gyud sa Ginoo. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So gina-encourage ni Apostle Paul, no, sa mga Romans iyang ginsulat nga kung sa imong gift, i-discover nimo na siya and imo siyang i-practice. No, imo siyang i-practice kay usa na ka pamaagi nga imo gina-acknowledge si God ba? Ginapasalamatan nimo si God. Muna imo siyang gamiton para sa iyang kahimayaan. No, gina-encourage ta sa scripture nga gamiton nimo na para sa Ginoo. Dili nimo siya kanang itago ba sa imong kaugalingon lang. So, ato nakita nga na difference between spiritual gift and talents. No, very obvious yun kaayo ilang difference. And ang spiritual gift, akong balikon, receive ang talents kay ma-inherit na to. No, kanang pwede to siya i-learn. So, despite sa ilahang major nga mga differences, na one similarity nila, which is they are both God-given, no, hatag sa Ginoo, the creator of all things. Pero as we conclude this sermon, naalang to ibilin sa inyo ang mga cautions and reminders about sa atong spiritual gift. Number 1, don't confuse gifts with the fruit of the Spirit. No, ayaw siya iparehas sa fruit of the Spirit. Ilahi ning fruit of the Spirit. No, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Lahi siya kay ang fruit of the Spirit, it shows our character. Pero ang gift, it shows our abilities. Na nasa'y kalahian. Do not confuse aning duha. Number 2, do not confuse gifts with Christian role. Like deacon, chairman, or elder, dili ni siya mga spiritual gift. Those are Christian roles. So ito akong na-mention kay ina mo, ito ang siguro deacon,
kung nakay gift of leadership, muna ang gift mo, dili ang deacon mo, o di ang ability to lead or to administer. Nakay maayo ka mo sa imong administration, maayo ka mo lead na. Muna ang gift, dili ang imong title or ang role. Number 3, be aware of the gift projection tendency. Kaning gift projection, example, na ako'y gift of administration. Maayo ko mo kanang muplastar sa mga programa sa church and maayo ang resulta. Then ako'y disciple. Gusto na ko nga kanang gift na ko mo ko na iyang gift. No gift projection ba? And nag-expect ka nga same ra mo result. Pero dili ka pwede mo sulti anak kaya nga naman lahi-lahi man ang gift. Dili kayo mo pwede i-focus sa imong gift sa imong disciple or sa imong mga members. Ako na ako'y gift of giving kanang grabe jud ko manghihatagon. Dapat kamukod. Pwede naman siya encourage pero dili ta mag-expect nga same sila ang result. Nga kita gihatag gyud atong tanan kay ang gift maguna ang giving and dili naman na wala ko nagkuan sa about sa money kaya ang giving daghan man na pwede ta makahatag sa time, pwede ta makahatag sa atong mga resources sa atong convenience, no? Pwede ta makahatag na wala siya ng limit lang sa money. So number 4, don't feel my gifts makes me superior to others. Maning issue sa Corinthians nga ako daghan kay kong gifts, I am more superior sa uban, so dapat ako inyong himuon ng chairman. So dili siya imong ana kay feeling nimo ikaw ang superior, dapat ako ang inyong paminawan. Dapat mo siya akong isulti, mo niya matuman kay ako'y gift of leadership, dili siya imong ana. Dili ka pwede mo i-down ni mo yung uban Christians kay wala may gift of leadership. Dili ko dapat mamino sa imo kay wala kay gift and leadership. Dili siya imong ana. So, be cautious about mga kinaiya. Number 5, realize that using my gift without love is worthless. Mo gyud ang pinaka-importante sa tanan. Naatod kay gift, daghang ka gift, nagpagamit ud ka sa Ginoo, nagpagamit ka sa church, pero wala kay love. Kanang nagbuhat lang ka ba tungod kay nagpus ka, nagbuhat lang ka tungod kay gibutang lang ka ang posisyon. But without love, ang ingon sa Corinthians, worthless, walay pulos. No, ato yun ang ibutang sa itong una-una. Atong pagpagamit sa Ginoo dapat parang driven by love. Naigugmad kita sa Ginoo. Number 1, naigugmad sa Ginoo. Ikaduha, naigugmad sa itong mga kaigsuunan dali sa church. Okay? Sana nasabtan nato na mga reminders. So, sa katapusan, if you are not using your God-given spiritual gifts and talents, kung wala nimo ni siya ginagamit for the glory of God, no, na kay kitang tanan na atay talents, na atay mga spiritual gifts, you may be, number 1, ungrateful. Dili ka mapasalamaton sa Ginoo. Wala ka nagpagamit, unya, di ba natay yung commitment form? According sa scripture, gina-encourage na to use our gifts and talents for the glory of God. But kung dili ka magpagamit sa Ginoo, you are ungrateful. You fail to acknowledge the source of your gifts, which is God's grace. Number 2, kung dili ka magpagamit sa Ginoo, you are self-centered, no, focusing more on your personal gain rather than contributing to the growth of God's kingdom. Naa kay talent, but dili ka gusto mahasol, ay di ko gusto magpagamit sa Ginoo, dili ko kay kapoy. Di ko gusto ay mga di ko gana ang mga meeting, kapoy gusto ko gana wala ka ko'y buhaton. Ang tawag na, you're focusing more on your personal gain para sa imong own convenience, di ka gusto mo madisturbo. Ang tawag na, you are self-centered. Kaduha, ay katulo, you are lazy, tapulan, neglecting the responsibility to use your gift actively in the service to others and also to God.
no, tapulan ka. Kung dili mo ipagamit imong spiritual gift and talents. Ay di mga gusto magpagamit sa Ginoo. Number 4, you are disobedient. God has called us to serve Him and others. And ignoring His call is a form of rebellion. Nagsugo sa Ginoo, gisugod na sa Ginoo to use your God-given abilities, God-given talents and spiritual gifts for the glory of God and in service to others. Kung dili ka magpagamit sa Ginoo, it is a form of rebellion. Then you are a disobedient child. You are a disobedient Christian. So unta na kanang atong i-evaluate ang kaugalingon ba? Kung sa may ako ang pwede mabuhat para sa Ginoo. Kung sa may ako ang pwede nga ihatag balik sa Ginoo as may kanang gesture of gratefulness sa iyaha. Atong ibalik mo ba malo sa imong spiritual gift or talent, imo nang i-discover. No daghan ta pwede mabuhat para sa Ginoo, para sa church, para sa iyang ministry. So unya mag-sign man ta og mga commitment form. I hope and pray nga kanang ato kasing-kasing, no, motivated by love, magpagamit ta sa Ginoo para sa God o para sa church. Kung magpagamit mo ta sa Ginoo, kung pero mapunta, dili lang nga nang basta ay for compliance lang niya ko, di ka ko madaog, di man ko madaog, dirira ko, mali na po na ang motibo. Dili na siya mao. Dapat ay mo anak kay willingness ba to serve God with all your heart. Okay? So, I hope kani mag-serve as a reminder and as an encouragement sa ato ang tanan. Kay wala ta ni kalibutan para lang magpakahoy-kahoy. Wala ta ni kalibutan para nga naatan sa kalibutan to serve God. I-create ta niya to serve Him. So, let us pray. Magtindog ta kalino. Kampo ta sa Ginoo. Father God, once again Lord, ang mga pinapasalamatan o pinadayon Ginoo sa mga buntag. Salamat Ginoo sa mensahe pahinumdum sa mga about the distinction between spiritual gift and natural talent. Ang nasatan Ginoo ang ilang mga differences and sa ilang similarity nga kaning duha according to your grace Ginoo gihatag nimo sa amoa. Salamat Lord sa imong gift and we are praying Ginoo nga padayon ka mag-motivate sa amoa, mag-encourage nga ang tanan nga naa sa amoa amo ang ginatali sa our Creator, amo na ipagamit sa imo Lord. Ingon nga amo ang pagpasalamat sa imo. Ingon nga amo ang gesture of praising you, honoring you Lord sa among buhi. Father, padayon ka magapanalangin sa mga kaanakan nimo diri sa MCCSB. Ikaw Ginoo tabang sa amo nga we will work our salvation. Ang nadawat ang kaluwasan naagyod ang resulta ni sa among pagbuhat ug maayo, pagbuhat ug mga butang nga kapayamaya sa imong Lord. Usa ni ana ang pagkumit Ginoo sa pagtabang sa imong ministry diri sa church. Kung asa man imong gibutang. Father, padayon ka nga panalangin sa mga katusa, among i-evaluate sa siyon among kaugalingon Ginoo, asa man nimo mas gamiton for the edification of your church. All of this Lord we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen.